Good morning, guys. Today is October 18, 2025. So, ito guys, share ko lang sa inyo yung aking observation dito kay Bitcoin at technical analysis na rin. At ito guys, simulan natin dito sa 2017 peak at yung candle nga pala na gamit ko guys ay Heiken Ashi. Hindi siya yung normal na candle at weekly chart. Ito guys, yung observation ko dito, i-share ko lang. Tingnan natin sa December 17, peak to bottom. Pero magfo-focus tayo sa bottom to peak kasi yun yung may parang pagkakapareho. So guys, kung nakikita nyo, ito yung nung 2017, December, nag-peak si Bitcoin. Tapos, ito yung bottom niya, December 18. December 10, 2018. So, almost 1 year yung tinagal ng downtrend. Tapos, nag-accumulate. Pero magfo-focus tayo guys dito sa bottom to peak mula bottom ng 2018 hanggang peak noong 2021. Sukatin natin to guys kasi may pagkakapareho siya eh. Pag sinukat natin yan, ito mula dito guys sa bottom noong 2018 tapos hanggang sa peak noong ito yung peak kasi ng 2021. Ayan guys, kung nakikita nyo yan, mula dito hanggang dito sa peak, bottom to peak is 154 bars. Almost 3 years. Yan yung run niya, kinapos ng isang buwan. Kasi dapat 156 bars yan. So, kinapos siya, kulang ng 1 month para sa 3 taon. So, ito guys yung gusto kong ipakita sa inyo, itong 152 bars na to kasi may pagkakapareho siya sa current market ngayon. So, ayan guys, tandaan nyo yun. 2018 to 2021, bottom to peak is 152 bars. And dito naman tayo ngayon sa bottom. Ito yung bottom ng 2022. Diyan siya pinakamalalim na naabot ni Bitcoin noong 2022. From bottom to ngayon, current market ngayon ng Bitcoin is October na, di ba? Tingnan natin kung ilang bars na ba mula dito sa bottom papunta dito sa peak. Sukatin natin guys. Ito yung bottom niya, di ba? Sukatin natin yan. Ayan. Kung nakikita nyo guys, is mula dito sa bottom na to, hanggang dito, ngayon, October 2025, is, 152 bars rin. So, possible, may posibilidad na noong first week ng October is yun na yung peak ng Bitcoin. Possible lang hindi ko sinasabi na yun na talaga. Pero may possibilities kasi ito 152 bars na rin and nataon na first week no October 2025 is binuhusan nga at nagkagulatan dito kaya posibleng yan na rin yung peak niya. Umabot yata ito ng 126 bago binuhusan. So yun lang guys yung observation ko. Pero syempre hindi pa naman hindi pa naman final na yun na talaga yung peak kasi hindi pa naman tapos yung ngayong buwan.
ng October. Makikita naman natin yan kung October, November, and December, ngayong fourth quarter. Makikita natin yan kung yun na lang ba talaga yung kaya niya or may ibubuga pa. So para sa akin, kung hindi niya na mabibreak yung 126, is wala na. Tapos na yan ngayong fourth quarter. At tingnan natin guys sa monthly chart kasi mas clear to. Pag tinignan natin sa monthly chart, kumbaga mas makakatulong, makapag-decide sa atin kung ano na ba, yun na ba talaga yung peak or may ibubuga pa. Tingnan natin guys sa monthly chart. Ilipat ko lang from weekly to monthly. Ito guys, monthly chart na to. Mas clear. I-compare natin. Ito yung gusto ko sa Heikin-Ashi candle kasi makikita mo kung reversal na ba. Mas mabilis yan tingnan kung reversal na ba or hindi pa. Kasi ito yung 2017 na peak. Observe natin to guys. 2017 peak, ito, first week of December. Tapos yung, ito December, di ba December candle, monthly nga pala ito. Tapos yung sumunod na candle is bullish candle pa rin. Tapos yung third candle, mula dito sa peak is, ito na yung bearish candle na to. Itong candle na to, itong red candle na yan is bearish candle na yan. Kasi pag sa Heikin-Ashi candle, pag mahaba yung wick sa baba is bearish candle na yan. Doon na nagsimula yung niya, yung downtrend dito. Sa red candle na to, diretso na pababa. And yan na, nabot niya na yung bottom. Yan yung 2017 peak to 2018 bottom. Observe natin yung 2021. Ito naman, yung 2021 peak niya, sumunod agad is red candle agad, which is bearish candle na agad. At yun na nga, tinuluyan na. Tuloy-tuloy, pababa. Malalim to Kung halimbawa dito ka lang naka-entry, nasa 66%, 60%, pwede na. Yun yung nangyari dito in 2021. Alahanin nyo guys, monthly candle to. Tapos dito tayo ngayon sa current market. Dito tayo mag-focus kasi yun, mga data yun na pinagbabasihan. Ito is, sa current market is October tayo. Hindi pa tapos yung October monthly candle. Kaya sabi ko nga is hindi pa confirm kung ito na ba yung peak or babasagin niya pa ba o talagang yan na lang yung kaya ni Bitcoin. Sa ngayon, October is hindi pa tapos, so wala pa tayong confirmation candle. At kahit naman matapos pa itong October candle, sa tingin ko is green pa rin to. Ang magbibigay para sa akin, ang pagbabasehan ko na candle is November candle at December candle. Kapag yung November candle is ganito, yung lumabas, red candle tapos may mahaba na wick sa ilalim or yung buntot sa ilalim is ibig sabihin, yun na yun. Start na yun ng bear market. Pag ganun yung lumabas na candle. Tulad nito mga candle na to guys, na may katawan tapos yung buntot niya sa ilalim is mahaba. Yun na start ng bear market na yan. Sa ngayon is wala pa, hindi pa nagpapakita yun. Kaya medyo yung possible peak na to is possible pa lang pero hindi pa talaga siya totally na yan na yung peak. Kasi hindi pa natin nakikita yung next candle, November at December. So yun doon ako mag-focus sa dalawang candle na yun, November at December. Pero pag nagpakita yung red candle dito ng November
close ng monthly candle, pag red siya, start na ako ng shorting ng Bitcoin. Yun yung magsisilbing signal ko. Pero kung green pa rin siya ng November, monthly candle is wala pa, hindi muna ako magso-short hanggang hindi hindi nagpapakita yung red candle. Baka November or December, saka pa lang ako mag-i-start mag-shorting. So, yun lang guys. Yun lang yung observation ko doon sa kung kailan magsisimula yung bear market. And ito pa nga pala, i-share ko rin sa inyo kung gaano ba katagal yung bear market. Tinatagal niya. Diba? Kasi syempre, yung bear market, aabangan rin natin yan para makaposisyon tayo sa ilalim, di ba? Makabili tayo ng maganda-gandang posisyon, kumbaga makapag-accumulate tayo. So, based in history guys, ni Bitcoin, ito na lang yung pinaka-latest na 2017 na lang. 2017, 2021. Tingnan natin kung gaano ba katagal. Base lang to guys, observation ko. At marami rin nag-ano nito. Yung ibang pinapanood kong mga gumagawa rin ng videos is sinishare din nila to. Ito guys, yung 2017 peak. Sukatin natin kung gaano ba katagal bago siya nag-bottom. Ito Ito yung peak. Bottom niya ito. Yan. Ano to guys, monthly candle. Nakikita nyo 12 bars. Gawin natin weekly. Para mas medyo maganda-ganda yung data. Mas makita natin ang gusto yung candle. Yan guys, pag weekly, ito yung ano niya. Yan guys Ito yung pinaka ano niya sa weekly. Peak, tapos yung bottom is ito. Kukunin natin yung bottom. Yan. Yan. Kung nakikita nyo guys, mula yung 2017 peak hanggang 2018 bottom is 1 year, 52 bars. So, isang taon. Isang taon guys yung bearish. Isang taon yan. Tapos, ito naman yung peak nung 2021. Tapos, sukatin natin yung November bottom. Mula naman dito, 2021 hanggang November bottom. Yan guys. Kung nakita nyo is 52 bars. 52. Di 1 year din. Yan yung bearish niya rin, 1 year. So, kung halimbawa, ito na nga guys. Ito na yung peak. First week of October. Kung ito na yun, pwedeng 52 bars din, di ba? Kasi 52 bars. Di isang taon din. Possible. So, sa isang taon is pwedeng 52 bars. Ayan. Pwedeng October din, guys. October 2026 or fourth quarter ng 2026 is baka yun rin yung bottom ng Bitcoin. At pwede tayo mag-accumulate sa mga buwan na yun, di ba? October, November, December. Pwede tayo mag-accumulate niyan. So, yun lang guys. Sinare ko lang yan kasi once na mag-bear market, syempre, aabangan natin ulit is yung possible na kung saan tayo pwede dumampot, di ba? Kung saan tayo pwedeng mag-accumulate. So, yun lang guys at salamat sa panonood. Bye-bye!